ng ng ICC. O yan, nire-resba ka na siya ngayon ni De Lima. Sabi ni De Lima, akala ko ba matapang siya? No? Sabi ni De Lima. Kasi lagi yun yung sinasabi niya, nagwawala pa nga ho ito sa podium niya no? Come on, Mr. Trillanes, make madi! Akala ko ba matapang siya? Pero bakit ngayon, 2 o magtatatlong araw o 3 araw na yata na hindi pumapasok sa Senado si Bato de la Rosa at yung misis nagmamakaawa na, sana po bigyan nyo ng due process ang asawa ko. Well, kayo ba nagbigay ng due process nung panahon ng nasa poder, nasa posisyon si dating Pangulong Duterte? Di ba wala pagyayabang pa nga at pagmamalaki ninyo o ng dating Pangulo na binubuyo niya o binubuyo nila yung mga suspect pa lang para manlaban, para patay agad? Pero due process ang hinihingi nyo, meron. Doon sa ICC. Kasi doon lilitisin yan. Di po ba? Sa ICC, lilitisin yan mga boss chief amo sir. Bakit? Doon sinampa yung kaso Kasi nung panahon ni dating Pangulong Duterte, alam na walang kapupuntahan yung kaso Di po ba? Kaya ngayon mga kababayan, ang tingin ko dito ang tingin ko malamang sa alamang po mga bossing na Bato de la Rosa, Kiko Barsaga at yung iba pang mga politiko na korap at magnanakaw sa kaban ng bayan, ang tingin ko ho mga bossing, chief amo sir, dyan, mga magpapasko po sa kulungan. Mga magpapasko po sa loob ng oblo. Lalo na may bagong patayo ang gobyerno ng Pilipinas na kulungan mga bossing. Di ba? Lalo na yun. Sino? Baka si Chavit Singson, baka si Bongo. Si Bongo hindi pa alam kung saan mapupunta. Kung sa Pilipinas ba? Or sa Kung sa Pilipinas ba or sa Dahig. No? Pero ito si Bato, malamang sa alamang, Hague ang kapupuntahan. Sa Hague ang pupuntahan nito. No? Kasi yung style yung style mga kababayan, nung lawyer ni Bato de la Rosa na wala pong iba kung hindi si Torion, Israelito Torion. Same na same lang ang ginagawang taktika kay Bato at saka kay at saka po kay Kibuloy Hindi daw po nagtatago si Bato de la Rosa. Ginagawa lang daw niya yung sarili niya na hindi available. Yun daw mga kababayan. Ito dina-download ko na nga Ganon. So malamang sa alamang, ang kabagsakan din ito, oblo. Tsaka isang beses na din nating nakita si Bato de la Rosa na hindi naman siya yung inaaresto o hindi naman siya yung seserba ng warrant of arrest, nagtago na agad. Biruin mo yon. Hindi pa siya yung tinutukoy pero nagtago na. Pumunta na, namundok na. Na agad. Nagpatay na agad ng cellphone. Minsan naiisip ko, baka si Bato de la Rosa pa nga ang nag-betray dito kay dating Pangulong Duterte. Na alam niya na may warrant of arrest, kaya ang ginawa niya, ang sarili niya, ayun, dinala na agad doon sa bundok. Tapos pinatayan ng cellphone yung kampo ni dating Pangulong Duterte. Para hindi na siya kulitin o para hindi na siya tawagan. Di po ba mga kababayan? Mapapaisip ka tingin ko pinagkanulo ni Bato de la Rosa ang dating Pangulo. Biruin mo, lahat po nandoon sa hindi ko alam kung anong kampo yun, nakalimutan ko. Diba, si Bongo may dala pang pizza, nagmamakaawa, napapasukin yung pizza daw dahil hindi pa daw kumakain ng dating Pangulong Duterte. Sila Sara Duterte at yung iba pa nandun. Si Bato, nasaan? Ayun, namundok. Pagkatapos ng 2 araw, lumabas, nabuhay na magmuli. Ay, hindi, si Kristo yun. Pagkatapos ng ilang araw, nabuhay na magmuli. Si Bato, pagkatapos ng 2 araw, ayun, nagleletsyon pa, masaya pa. Akalain nyo yun mga bossing? Kayo, yung mga DDS, nag-iiyakan kayo. Naku, si dating Pangulong Duterte, inaresto na, hanggang ngayon hindi pa pinapauwi. Iyakan kayo. Si Bato, ayun, nagleletsyon na. Di po ba?
Anyway ho, mga kababayan, wag na nating takutin si Bato, baka matutulog na po, hindi po makatulog. Baka sabihin kasalanan pa ni Mark Ramos. Pakinggan po muna natin ang ating Pangulo, mga bossing, ang pagbabanta ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga magnanakaw sa kaban ng bayan. May nagpaalala sa akin na 3 buwan na ang nakalipas mula nung aking SONA na ating sinimulaan ang pag-imbestiga tungkol sa mga anomalous na flood control project. O kung maalala natin ang tapang na sinabi ng Pangulo ng Pilipinas na mahiya naman kayo. Kaya ito ay ang aking report sa taong bayan kung ano na ang mga pangyayari mula nung SONA ko at kung ano na ang ginagawa. Dahil siyempre, Kasi po may mga nagmamadali no, ng mga DDS. Bakit wala pa nakakasuhan dyan? Tapos pag nakasuhan naman po sila Bongo, iyakan naman. Kami dito sa ating ginagawa ay hindi na isa sa publiko. At kaya't nagtatanong ang tao, ano na ba nangyari mula nung SONA? Kaya't isa-isay natin at I will just go through the main points and we will provide you with a briefer with a more detailed explanation after the press conference, no? Ayan na, ang sabi ng Pangulo, siya na mag-explain lahat. Okay, so ako, makikinig na lang din ako dito. Oh. Meron naman tayong prepare na mas detalyado dito sa aking sasabihin ngayon. So, mula nung matapos ng 2 linggo mula ng SONA, binuksan na natin yung sumbong sa Pangulo website para makareport ang taong bayan na diretso sa akin. At mula noon, nakatanggap na yung sumbong sa Pangulo website ng more than 20,000 na report. Grabe 20,000. Alam nyo mga kababayan, hindi lang po si Pangulong Bongbong Marcos ang sumisilip diyan sa sumbong sa Pangulo. Yan din po ang ginawang batayan nila Senador Panfilo Lacson upang matukoy, mapuntahan yung mga hinihinala na mga ghost project. Opo, diyan din po sila tumitingin mga bossing. Tapos ibe-verify sa papel kung nagawa na, kung tapos na ba. Tapos mismong pupuntahan nila doon sa pasilidad ho, mga bossing, yung water cannon na sinasabi ni Mark Lopez. Na ibinigay. Kaya't marami po sa ating mga naimbestigahan na ay hindi po namin malalaman kung hindi nyo sinumbong sa amin. Napakahalaga ng